Yan, mga ka-agri, nagpapatubig na tayo ng sibuyas natin. Yan. Oh, yan, patutubigan na natin mga ka-agri kasi nga medyo tuyo na talaga yung ilalim ng sibuyas natin. Hindi naman nangangailangan ng sobrang tubig yung kwan natin yung sibuyas. So, ang pag-uusapan natin mga ka-agri ngayon ay tungkol sa immunity ng uod sa sibuyas o kahit sa anong klaseng pananim mga ka-agri. Kasi may nakakausap ako mga ka-agri na sinasabi nila na na-immune na raw yung uod na sa may sibuyas nila. Kasi nga raw yung ginagamit nilang insecticide hindi na raw nakakapatay. Ganun. Na-immune daw ang uod kapag paulit-ulit na ginagamit. So mali po 'yon mga ka-agri. Dati daw nakakapatay, sabi nila. Dati nakakapatay, ngayon hindi na kasi immune na. So malaking pagkakamali ang iniisip nila mga ka-agri. Dati nakakapatay yan. Nakakapatay talaga yan mga ka-agri, yung insecticide na yan. Kaya lang yung naiwan dyan, hindi niya na yung kayang patayin. Kasi nga napatay niya na yung dapat niyang patayin. Sana naunawaan nyo mga ka-agri. Yung insecticide na para sa uod na yan ay nagawa na ng insecticide na yon yung trabaho niya. May naiiwan dyan na hindi niya na talaga kayang patayin. Ibang klaseng uod na yan, kaya ibang klaseng insecticide na dapat ang gamitin ninyo. Hindi yan na-immune. Pag nakakapatay yan, malakas yung insecticide na yan. Yung natira dyan, hindi niya na talaga kaya yan patayin kasi ibang klaseng uod na yan. Gusto naman ninyo yan. Para hindi kayo magpakahirap. Oh. Putuhan na lang ninyo. Ayan, tirisin nyo. Tirisin, tirisin. Tiricide. Yun mga ka-agri. Kasi nga, babalik tayo sa kwento mga ka-agri. Yun nga, yung hindi naman lahat kasi mapapatay ng isang insecticide. Hindi lahat ng uod kayang patayin ng isang insecticide lang. Kailangan iba-ibang insecticide yung gagamitin ninyo mga ka-agri. At saka sa akin, meron din namang uod to mga ka-agri. Meron din pa isa-isang uod to. Hindi ko naman sinasabi na wala talagang uod yung sibuyas ko. O hindi na perfectong napapatay natin. Hindi, walang ganun mga ka-agri. Meron at merong mag-uod dyan. Hindi yan mawawala. Pero sabi ko nga, ini-sprayan natin yan. Ini-sprayan pa rin natin. Ayun may uod pa rin siya. Ito. Kaya naman pagka tubig natin mamayang gabi yan, mga ka-agri, isprayan na naman natin yan. Ayun meron din siya. Tapos ito kinutuhan natin. Tinanggal natin yung kain ng uod. May uod pa rin siya. Pero sabi ko nga, hindi naman ganun kalala. Hindi katulad ng iba na talaga naman nauupod na yung kwan nila. Yan, yung ganyan yung totoong nangyayari sa sibuyasan mga ka-agri. Meron at merong uod dyan. Hindi ko naman itatago yan. Meron talagang uod dyan pero kontrolado. So mabalik tayo doon sa kwento mga ka-agri tungkol sa immunity. Yun nga, napatay na ng insecticide na halimbawa na lang mga ka-agri yung yobal. Napatay na kasi ng yobal yung dapat niyang patayin. Kaya naman sasabihin ng iba na hindi na nakakapatay yung yobal. Dati nakakapatay, ngayon ang dami ng uod. Hindi niya na kayang patayin. So mali yun. Napatay na kasi ng yobal yung dapat niyang patayin dyan. Yung natira dyan, hindi na talaga kaya niyang patayin. Kaya gumamit kayo ng ibang insecticide. Yun, ganun mga ka-agri. Tapos mayroon pang nagsabi mga ka-agri na ganito. Kapag sa unang spray ninyo mga ka-agri, hindi naman sa una, kapag may nakita na kayong uod, kailangan daw mga ka-agri, mahinang lason lang yung gagamitin ninyo, yung mga contact lang, mga yan. Hindi pa systemic, minsan contact lang, mahihina, halimbawa brodan lang, mahina kasi yan mga ka-agri, brodan, malatayon, ganyan lang daw. Para daw hindi ma-immune yung uod. Para daw pagka makapal na yung uod, pag ginamitan nyo siya ng malakas, mamamatay daw siya. Ibig sabihin makokontrol pa. So mali yun mga ka-agri. Pag may uod na, gumamit na kaagad kayo ng malakas para mapatay niya na. Ganyan. Gumamit na kayo ng malakas na insecticide para mapatay niya na yung uod. Ganito lang yan mga ka-agri ang paliwanag dyan.
kapag binigyan nyo kasi siya dyan ng insecticide na mahina, papalakas, mas lalo nyo lang siyang binibigyan ng lakas o yung kumbaga ng lakas ng katawan. Halimbawa na lang nga yung pagja-jogging. Halimbawa, meron kang gina-jogging na 1 kilometro. Bukas, dahil naabot mo na yung 1 kilometro, lalakas yung katawan mo ngayon. Kayang-kaya mo na bukas yung 1.5 kilometro, ganyan. Susunod, papataas ka ng papataas hanggang sa maabot mo na yung 10 kilometro na hindi ka napapagod. Kasi nga, tumaas na yung kakayahan mo. Ganun yun mga ka-agri. Kapag inisprehan mo siya ng mahina, papalakas, ibig sabihin, mas lalong nagkakaroon ng lakas yung uod. Pagka gumamit ka na ng malakas, hindi niya na kayang patayin. Kaya ang gagawin nyo, biglain mo na. Wag mo siyang bigyan ng lakas. Biglain mo, lakasan mo na kaagad yung insecticide para mapatay na siya kaagad. Hindi yung mahina, papalakas. Ikaw ba naman yung tumakbo ng bigla na lang 1,000 10 kilometro kaagad yung takbuhin mo. Hindi ka ba naman mamatay nun, di ba? Kasi mabibigla ka. Samantalang kapag may training ka, malapit muna, papalayo yung tinatakbo mo araw-araw, ganun. Di syempre, maabot mo yung limitasyon mo. Kumbaga, tumataas yung limitasyon mo, ganun. Sana naunawaan ninyo mga ka-agri. Biglain nyo na. Tirahin nyo na kaagad. Sa sibuyas mga ka-agri, tirahin nyo na kaagad ng malakas. Kung ano yung alam nyong epektibo. Halimbawa, yobal, yan, malalakas yan. Kung kayang-kaya nyo mga ka-agri, kung medyo marami na talaga yung uod, biglain nyo na, birahin nyo na kaagad ng Bropreya. Yan, malakas yan. Birahin nyo na kaagad. Ngayon, 2 bira ng malakas, malinis na ngayon yung kwanyo, yung sibuyasan na yan. Malinis na yan. At dahil malinis na yan, doon kayo gagamit ngayon ng mahihina na lang. Bakit mahihina na lang? Kasi nga yung mahihina na yon, kaya na nung patayin yung mga paru-paro. Yan. Kinokontrol nyo na lang ngayon yung paru-paro. At ang pag-i-spray para sa paru-paro ay sa gabi. Ganyan. Kasi pag sa gabi, nocturnal na kasi mga ka-agri. Ibig sabihin sa gabi lumalabas yung mga moth, yung mga paru-paro na umiitlog dyan sa may sibuyas natin. Kapag hinayaan nyo na makaitlog dyan yan, halimbawa mag-i-spray kayo ng umaga, yung gabi na yon bago mag-umaga, yung gabi na yon nakaitlog na yung paru-paro. Kapag yung paru-paro na yun nakaitlog, isprayan nyo ng umaga, sasabihin nyo, napatay ko yung paru-paro. Epektibo yung pamamaraan ko. So mali yun. Kasi nga, yung iniwan ng paru-paro dyan na itlog, yun yung magiging uod. Yung paru-paro na yun, hindi naman kakain yun mga ka-agri. Yung paru-paro kasi na yun, pag nang itlog yun, mamamatay na talaga yun. Ang iniwan niya na lang dyan, yung itlog niya na magiging uod. Yan. Yung paru-paro, hindi naman kakain yan mga ka-agri ng dahon ng sibuyas nyo. Yung uod ang kumakain, hindi yung paru-paro. Yung paru-paro lang ang umiitlog. So sana naunamaan nyo mga ka-agri. Yan. Ganyan. Mahina muna, ay malakas na, lakasan nyo na kaagad. Tapos ngayon i-maintain nyo na siya ng ang pang-maintain nyo na. Halimbawa, kahit araw-araw kayo nag-spray, basta yung wala na siyang uod, wala na kayo nakikitang uod. Kumbaga bugaw na lang, pangbugaw na lang yung mga ginagamit yung insecticide. Bubugaw-bugawin nyo na lang yung mga insekto dyan, yung mga paru-paro, yan, para hindi dapuan. Ganun lang mga ka-agri. Tapos halimbawa, nagkaroon na naman ng uod, may nakita na naman kayong uod. Halimbawa, inikot nyo yung buong lugar ninyo, may nakita kayo, halimbawa 10 uod o 5 uod. Maaring marami ng uod dyan kapag gaganon nyo na bilang nyo. So, birahin nyo ulit ng malakas, 2 beses na malakas. Pagkatapos nun, pag malinis na ulit, i-maintain nyo na naman ng mahina para hindi kayo nagagastusan mga ka-agri. Hindi naman pwede na puro malalakas lang. Naku, napakamahal ng insecticide mga ka-agri, lalo na yung yobal nga, kamahal-mahal mga ka-agri, 900 plus yan. Tapos kaliit-liit, wala siya, 100 ml. Ganon din yung Bropreya, maliit lang rin yung Bropreya. Tapos ang mahal, 2.6 yan. Pero may kasama na yung Smart Boom Flower yata yun, yung foliar. Ayan. Tapos pag nagpapatubig kayo, ayan nagkukuto pa yung kasama natin para naman
yan, masigurado talaga yan. Mapapatay niya yung uod kasi nga pipisain niya yan eh. Mapapatay na yan. So ayun lang mga ka-agri. Walang immunity ang pan, yung uod. Ang lason, makakapatay yan. Ganyan lang mga ka-agri. Ayan, nagpapatubig tayo. Ayun lang, salamat mga ka-agri.